Sa bansang Indonesia, isang lalaki na nagngangalang Rapi ang pilit na ikinubli sa loob ng 6 na buwan ang isang mabigat na lihim. Ang kremeng siya mismo ang may kagagawan. Ngunit wika nga ng marami, walang lihim na hindi nabubunyag. At hindi nga naglaon, unti-unting lumutang ang katotohanan. Nabunyag ang karumal-dumal na kasalanang matagal niyang inilihim. Sino nga ba ang kanyang naging biktima? Bakit niya ito pinaslang? At paano niya naitago ang kanyang krimen sa loob ng kalahating taon? Kung nais mong matuklasan ang buong katotohanan at madugtungan ang mga nawawalang piraso ng kwento, tara at aking isasalaysay ang buong detalye. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ng bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Muhammad Rapi Ramadhan na mas kilala sa palayaw na Rapi ay isang 24 years old na binata mula sa Indonesia. Siya ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang at sila ay sama-samang naninirahan noon sa Bantul, Yogyakarta. Maaring ilarawan ang kanyang pamumuhay bilang payak, hindi marangya, ngunit sapat upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa kanyang mga magulang, si Rapi ay isang tahimik at malambing na bata. Subalit may ugali rin siyang madaling magalit kahit sa mga simpleng bagay na kung minsan ay nauuwi sa pananakit. Gayunpaman, inakala ng kanyang mga magulang na ito ay bahagi lamang ng normal na pag-uugali ng isang bata kaya't hinayaan na lamang nila ito. Habang lumilipas ang panahon, hindi naging maganda ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Sa huli, nauwi ito sa kanilang paghihiwalay. Sumama si Rapi sa kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay namuhay ng mag-isa. Ang mag-ina ay nanirahan sa isang inuupahang bahay sa Sabdodadi, Bantul. Sa paglipas ng mga taon at habang lumalaki si Rapi, hindi maiwasang magkaroon sila ng kanyang ina ng mga hindi pagkakaunawaan na kadalasan ay nauuwi sa pagtatalo. Dahil dito, napagdesisyonan ng kanyang ina na iwan siya at lumipat ng tirahan upang maiwasan ang madalas nilang pag-aaway. Sa kabila ng pagiging mag-isa, nagsikap si Rapi na suportahan ang sarili at ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa kanyang determinasyon, matagumpay siyang nagtapos mula sa isang vocational school noong taong 2019. Sa paglipas ng panahon, nabigyan siya ng pagkakataong makilala ang isang dalaga sa tulong ng kanilang kaibigan. Ang babaeng ito ay nagngangalang Ingaldika Puspita, isang 23 years old na dalaga mula sa Yogyakarta, Indonesia. Siya ay isang masipag at may pangarap sa buhay na babae. Katulad ni Rapi, nagtapos siya sa isang vocational high school. Matapos makapagtapos, hindi siya nagsayang ng panahon. Agad siyang nag-enroll sa College of Academy of Secretariat and Management, Marsudirini, Santa Maria, Yogyakarta na matatagpuan sa Tegalrejo area ng lungsod. Sa panahong nagkakilala sina Rapi at Enggal, wala pang permanenteng trabaho si Rapi. Gayunpaman, naging masugid siyang manliligaw ni Enggal. Pinakita niya ang kanyang taos-pusong pag-aalaga, katapatan at pagmamahal, dahilan upang tuluyan silang maging magkasintahan. Kahit in love, hindi pinabayaan ni Enggal ang kanyang pag-aaral. Abala siya sa kanyang mga klase at nagtatrabaho bilang isang casual waitress sa The Rich Joga Hotel upang matustusan ang kanyang mga gastusin. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang oras niya para kay Rapi. Kaya naman iminungkahi ni Rapi na magsama na sila sa isang bubong sa inuupahan niyang bahay. Bagaman una itong tinanggihan ni Enggal, kalaunan ay pumayag rin siya matapos mapagtanto ang mga benepisyo ng paninirahang magkasama. Noong taong 2020, nagsimula silang tumira sa isang bahay. Sa mga unang buwan, naging maayos ang kanilang pagsasama bilang mag-live-in partner. Kung saan ang pagkakaalam lang ng mga kapitbahay nila na sila ay magkapatid sapagkat hindi naman nangingialam ang mga ito at hindi rin nakikisalamuha sa kanila.
habang ang pamilya naman ni Enggal ay tinanggap ang desisyon nilang magsama. Ngunit gaya ng karaniwang takbo ng anumang relasyon, hindi rin sila nakaligtas sa mga pagsubok. Unti-unting lumabas ang tunay nilang mga ugali. Ang dating simpleng tampuhan ay nauwi sa matitinding pag-aaway at minsan ay umaabot pa sa pisikal na pananakit, hindi lang sa salita, kundi pati sa kilos. Bagaman madalas silang nag-aaway, palagi rin naman silang nagkakaayos. Tumagal ng halos 2 taon ang ganitong uri ng pagsasama. Sa panahong iyon, masasabi ring unti-unti silang nag-mature. Dumalang ang kanilang mga bangayan at mas naging maunawain sa isa't isa. Noong 2022 sa wakas ay nakapagtapos ng kolehiyo si Enggal. Sa kabila ng kanyang bagong yugto sa buhay, pinili pa rin niyang manatili at mamuhay kasama si Rapi. May regular na trabaho si Enggal habang si Rapi naman ay nagsusumikap sa mga extra job kung saan may bakante. Gayunpaman, batid ng dalawa na hindi sapat ang kanilang kinikita upang maabot ang mga pangarap. Kaya nagpasya silang mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Pinili nila ang Japan, isang lugar kung saan may mas malaking oportunidad. Noong 2024, nabigyan sila ng pagkakataong dumalo sa isang training program bilang paghahanda sa pagtatrabaho sa Japan. Tila unti-unti nang natutupad ang kanilang mga plano. Parang ang lahat ay nasa ayos na. Ang kanilang buhay, pangarap at pag-ibig. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Noong 10:00 ng umaga, September 25, 2024, isang pangkaraniwang araw para sa magkasintahang sina Enggal at Rapi ang nagsimula sa mga normal nilang gawain sa loob ng bahay. Habang si Enggal ay abala sa pagluluto ng tofu meatballs para sa kanilang tanghalian, si Rapi naman ay naguhugas ng mga pinggan sa banyo sa hindi pangkaraniwang lugar. Hindi malinaw kung bakit doon siya naguhugas pero maaring may problema sa lababo o ibang dahilan kung kaya't napilitan siyang gawin ito roon. Habang nagluluto, napansin ni Enggal na tila madumi ang kanilang sahig, kaya't minabuti niyang itigil sandali ang pagluluto upang magwalis. Ngunit sa kalagitnaan ng pagwawalis, naalala niyang baka masunog ang pinipritong meatballs kaya't tinawag niya si Rapi at hiniling na tingnan muna ito. Subalit abala rin si Rapi sa kanyang ginagawa at hindi niya naalala ang bili ni Enggal. Matapos magwalis, bumalik si Enggal sa kusina at nakita ang kanyang piniprito na halos masunog na ito. Dahil sa inis at pagkabigo, dali-daling pumunta si Enggal sa banyo na dala pa rin ang walis at saka hinampas si Rapi. Nabigla si Rapi sa nangyari sa biglang pananakit at sa galit na mukha ng kanyang kasintahan. Sa sobrang pagkagulat at dala ng emosyon, gumanti si Rapi at hinampas si Enggal ng malakas sa mukha. Sa lakas ng suntok, natumba si Enggal. Hindi pa doon natapos ang komosyon dahil sinundan ito ni Rapi at sinakalang kanyang kasintahan. Habang si Enggal ay umiiyak at nakiusap na siya'y tigilan, nagpatuloy si Rapi sa pananakal hanggang sa mawalan ng buhay si Enggal. Nung mapansin ni Rapi na hindi na gumagalaw o nagsasalita si Enggal, saka lamang siya tumigil. Sinubukan pa niyang gisingin ito ngunit wala na siyang natanggap na tugon. Habang takot na takot at litong-lito, naupo siya sa isang sulok na hindi alam ang susunod na gagawin. Makalipas ang ilang sandali, napagpasyahan niyang dalhin ang katawan ni Enggal sa kanilang silid, inihiga ito sa kama at saka nilinis ang mga bakas ng insidente sa ibang bahagi ng bahay. Pagkatapos ng insidente, nahiga si Rapi sa tabi ng wala ng buhay na katawan ni Enggal. Sa gitna ng pananahimik, pansamantala siyang nakatulog, nagsisi at nanghihinayang sa kanyang nagawa. Pagkagising, naisipan niyang balutin ang bangkay sa isang kumot at saka inilagay sa loob ng kabinet. Pagkatapos ay sinara niya ang pinto ng kanilang kwarto upang maitago ito at di masyadong mangamoy. Upang mapanatiling lihim ang krimeng kanyang ginawa, kumilos si Rapi na parang walang nangyari, na normal sa loob at labas ng kanilang inuupahang bahay. Pagkatapos, ginamit niya ang motor ni Enggal. Winidraw ang halagang 3.4 milyong Indonesian rupiah mula sa ipon nito at ibinenta ang iPhone 11 Pro ni Enggal sa halagang 3.3 milyong Indonesian rupiah. Ginamit niya ang mga ito upang tustusan ang kanyang araw-araw na gastusin. Bagaman ibinenta ni Rapi ang cellphone ni Enggal, iniwan niya ang SIM card upang hindi magduda ang pamilya ni Enggal. Siya mismo nakikipag-chat sa kanila,
Nagpapanggap siya na siya si Ingal. Sa loob ng 2 linggo, tiniis ni Rapi ang unti-unting lumalakas na mabahong amoy sa kanilang bahay. Hindi rin siya nahalata ng mga kapitbahay dahil inakala nilang nagmumula ang amoy na yon sa mga alay na hayop na malapit lang sa kanilang bahay. Kalaunan, napilitan si Rapi na lumipat sa ibang inuupahan dahil sa amoy. Bago siya tuluyang umalis, sinigurado niyang hindi lalabas ang amoy mula sa loob. Binayaran na rin niya ng buo ang natitirang renta upang walang bumisita o sumilip sa kanilang iniwang bahay. Lumipas ang 3 buwan bago bumalik si Rapi sa inuupang bahay kung saan naiwan ang katawan ni Ingal. Sa kanyang pagpasok, sinalubong siya ng matinding baho. Sa mismong araw ng December 2024, naisipan niyang ilipat ang mga labi ni Ingal sa lupain ng kanyang ama sa Kretek, Bantul. Upang madala ang mga labi, nilagay niya ito sa isang maleta at plastic bag. Bago pa man ito gawin, naganap muna siya ng paraan upang mabawasan ang amoy. Kinabukasan, maaga siyang bumiyahe gamit pa rin ang motor ni Ingal, dala ang maleta, plastic bag at mga personal na gamit ng kasintahan. Sa mismong lupain ng kanyang ama, sinunog niya ang mga gamit ni Ingal, habang ang maleta at plastic bag na may lamang mga labi ay tinago naman niya sa kanyang kwarto ng bahay ng kanyang ama. Sa loob ng 6 na buwan matapos mapatay si Ingal, namuhay si Rapi na parang walang nangyari, kung saan walang naghinala sa kanya. Samantala, patuloy na nag-aalala ang pamilya ni Ingal dahil matagal na itong hindi nagpapakita. Bagaman nakakakuha pa rin sila ng mga mensahe mula sa number nito. Hanggang dumating ang oras na isa sa mga kaibigan ni Ingal ang nakapansin na may ibang gumagamit ng kanyang motor, ngunit hindi nila makita si Ingal. Kaya nagtanong ang kaibigan sa pamilya, dahilan upang magsimula silang magduda. Dahil dito, nagpasya ang pamilya na i-report sa pulis ang pagkawala ni Ingal. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang pulisya. Sa kabutihang palad, mabilis nilang natunto ng motor ni Ingal na ginagamit ni Rapi na ng mga oras na yon, siya ay nasa bagong inuupahang bahay. Sa nasabing lugar, doon na rin siya isinailalim sa pagtatanong. Sa panayam, hindi na nahirapan ng mga pulis sapagkat kusang inamin naman ni Rapi ang lahat ng kanyang ginawang krimen. Kasabay nito, itinuro rin niya ang kinaroroonan ng bangkay ni Ingal na agad namang dinala sa ospital upang isailalim sa masusing autopsy. Pagkatapos nun, dinala rin ni Rapi ang mga pulis sa dating inuupaang bahay kung saan nangyari ang krimen at doon inilahad na rin niya kung paano niya pinatay si Ingal. Dahil sa kanyang ginawa, kinasuhan siya sa ilalim ng Article 338 ng Criminal Code Simple Murder at Article 339 Murder with Aggravating Circumstances na may parusang hanggang 20 taon sa kulungan. Ang mababang hatol na maaaring ipataw sa kanya ay bunsod ng resulta ng investigasyon na nagsasabing hindi umano planado ang kanyang ginawa. Ayon sa ulat, nagawa lamang niya ang krimen sa gitna ng matinding bugso ng damdamin. Gayunpaman, hindi pa tapos ang paglilitis kaya posible pang mabago ang magiging desisyon ng korte. Tila mahaba-haba pa ang landas na tatahaki ng kasong ito bago tuluyang makamit ang hatol na nararapat. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong sa bilangguan si Rapi. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Muhammad Rapi Ramadhan. Ako po si G. Maraming salamat.